Magandang araw, kababayan. Dalawang malaking balita ang dapat nating bantayan dahil parehong may kinalaman sa isang bagay na madalas nakakalimutan kapag pinag-uusapan ang modernisasyon ng militar, ang kakayahang maghatid, mag-supply, at kumilos ng tuloy-tuloy. Habang unti-unting lumalaki ang mga barko at sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas, lumalabas naman ang tanong, sino ang magdadala ng kanilang panggatong, pagkain, kagamitan, at iba pang kailangan sa malalayong operasyon. At kasabay nito, kumpleto na rin ang isang napakahalagang bahagi ng pagpapalakas ng Philippine Air Force. Susuriin natin ang dalawang update, ang posibleng logistics supply ship sa Subic, at ang pagpasok sa serbisyo ng huling 7 Black Hawk helicopter. Unahin natin ang barko, dahil maaaring mas tahimik ang balitang ito kaysa sa mga missile o fighter jet, pero napakahalaga ng epekto nito. Ayon sa ulat, inaasahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang isang Filipino-Korean co-production para sa isang logistics supply ship, o LSS, na posibleng gawin sa Subic. Nakaugnay ito sa planong pagpapalawak ng pasilidad ng HD Hyundai Heavy Industry sa Subic, habang ang Philippine Navy naman ay gumagalaw patungo sa bagong dry dock facility nito sa Misamis. Bakit mahalaga ang ganitong barko? Sa simpleng paliwanag, ang LSS ay parang malaking tagapagsupply na sumusunod sa mga pangunahing barkong pandigma. Hindi nito kailangang maging pinakamabilis o pinakamaraming armas. Ang mahalaga ay kaya nitong magdala ng gasolina, pagkain, tubig, ekstrang pyesa, bala, at iba pang kagamitan upang manatili sa dagat ng mas matagal ang mga frigate, corvette, at iba pang sasakyang pandagat. Dito nagiging mahalaga ang Subic. Kung matutuloy ang produksyon, hindi lamang barko ang pinag-uusapan. Maaari itong maging pagkakataon para mas lumalim ang lokal na kakayahan ng Pilipinas sa paggawa, pag-aayos, at pagpapanatili ng malalaking sasakyang pandagat. Ang presensya ng isang malaking Korean shipbuilding partner ay maaaring magbigay ng teknolohiya, proseso, pagsasanay, at karanasan sa mga lokal na manggagawa at kumpanya. At bakit kailangan ng Navy ng LSS ngayon? Habang lumalawak ang operasyon ng Pilipinas sa malawak na karagatan, hindi sapat na magkaroon lamang ng mas maraming pangunahing barkong pandigma. Kailangan ding may sistema para suportahan ang mga ito. Isipin ninyo ang isang frigate na maaaring bumiyahe ng malayo, pero kailangang bumalik agad dahil kulang sa gasolina o supply. Mawawala ang malaking bahagi ng pakinabang ng mismong barkong pandigma. Kaya ang logistics ay hindi simpleng suporta sa likod ng labanan. Bahagi ito ng mismong kakayahang lumaban at manatili sa operasyon. Sa isang bansang kapuluan tulad ng Pilipinas, mas mahalaga ito dahil malalaki ang distansya sa pagitan ng mga isla at operational areas. Ang pagkakaroon ng sariling support ship ay maaaring magbigay ng mas mahabang panahon sa dagat at mas flexible na paggalaw. Ngayon naman, pumunta tayo sa ikalawang balita, at dito ay hindi na posibilidad ang pinag-uusapan kundi isang konkretong milestone. Ngayong August 26, 2026, formal nang isinama sa serbisyo ng Philippine Air Force ang huling batch ng 7 S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopters. Ang 7 unit na ito ang huling bahagi ng 32 Black Hawk na binili sa ilalim ng Additional Utility Helicopter, o Combat Utility Helicopter Phase 4 Acquisition Project, bilang bahagi ng Horizon Twice AFP Modernization Program. 2 sa huling batch ang dumating sakay ng barko, habang 5 naman ang inihatid sa pamamagitan ng eroplano mula sa Poland mas maaga ngayong buwan. Sa kabuuan, umabot na sa 48 S-70I Black Hawk ang naihatid sa Pilipinas sa ilalim ng 2 pangunahing pagbili, kahit isang unit ang nawala sa aksidente noong 2021. Sa bagong 7 helicopter, nakumpleto na ang paghahatid ng buong 32 unit sa pinakahuling programa. Ibig sabihin, mas malaki na ngayon ang kakayahan ng Air Force na maglipat ng mga sundalo at kagamitan, magsagawa ng medevac, search and rescue, humanitarian assistance, disaster response, at iba pang mahalagang operasyon. At dito makikita ang tunay na halaga ng Black Hawk. Hindi lamang ito tungkol sa bilis o laki ng helicopter. Ang mahalaga ay dami, pagiging maaasahan, at kakayahang gamitin sa maraming uri ng misyon. Kapag may bagyo, lindol, baha, o iba pang sakuna, maaari itong gamitin upang maghatid ng relief supplies at mga tauhan. Kapag naman kinakailangan sa seguridad, maaari itong magsilbing mabilis na sasakyan para sa tropa at kagamitan.
Kung pagsasamahin ang dalawang balita, makikita natin ang isang malinaw na pattern sa modernisasyon ng Pilipinas. Hindi na lamang nakatuon ang usapan sa pagbili ng mga pangunahing armas. Unti-unti ring binibigyang pansin ang mga kakayahang nagpapatuloy sa operasyon, logistics, maintenance, transportasyon, infrastruktura, at lokal na industriya. Mas mahalaga rin ang lokal na paggawa dahil maaari nitong baguhin ang paraan ng pagtingin ng Pilipinas sa mga susunod na proyekto. Kapag ang isang barko ay ginawa o may malaking bahagi ng produksyon dito sa bansa, mas madaling magkaroon ng lokal na kaalaman para sa pagpapanatili at pag-aayos nito. Hindi ibig sabihin na magiging ganap na sariling atin agad ang buong teknolohiya, pero bawat proyekto ay maaaring magsilbing pagkakataon upang matuto ang mga inhinyero, technician, manggagawa, at lokal na industriya. Para sa Philippine Navy, malaking bagay ito dahil hindi natatapos ang buhay ng isang barko sa araw ng pagdating nito. Sa halip, doon pa lamang nagsisimula ang mahabang panahon ng paggamit, maintenance, pagpapalit ng pyesa, at pag-upgrade. Kung may mas malakas na lokal na industriya na maaaring tumulong sa mga prosesong ito, posibleng mabawasan ang pag-asa sa mga pasilidad sa ibang bansa. Ganito rin ang kahalagahan ng Black Hawk Fleet. Ang pagkakaroon ng maraming magkakaparehong helicopter ay maaaring makatulong sa pagsasanay, maintenance, at logistics dahil mas pamilyar na ang mga tauhan sa parehong uri ng kagamitan. Mas madaling bumuo ng karanasan at sistema para sa pagpapatakbo ng isang malaking fleet kaysa sa maliit na bilang ng magkakaibang helicopter. Kaya ang dalawang balitang ito ay maaaring tingnan bilang bahagi ng mas malawak na pagbuo ng kakayahan, isang Navy na mas kayang manatili sa dagat, at isang Air Force na mas kayang kumilos ng mabilis sa buong bansa. Ang posibleng LSS production sa Subic ay tungkol sa kakayahang manatili sa dagat. Ang Black Hawk Fleet naman ay tungkol sa kakayahang mabilis na gumalaw sa himpapawid. Magkaiba ang platform, pero pareho ang layunin, gawing mas handa at mas matatag ang buong sistema ng Armed Forces of the Philippines. At may isang mahalagang tanong para sa susunod na yugto. Kung matutuloy ang Filipino-Korean co-production ng logistics supply ship, magiging unang hakbang ba ito tungo sa mas malawak na paggawa ng malalaking support vessel sa Pilipinas? At habang kumpleto na ang 48 Black Hawk deliveries, susunod naman kaya ang panibagong pagpapalawak ng rotary wing fleet? Sa ngayon, malinaw ang mensahe. Ang modernong hukbo ay hindi lamang binubuo ng barkong may missile o eroplanong may radar. Kailangan ito ng barkong nagsusupply, helicopter na mabilis rumesponde, pasilidad na kayang mag-ayos, at industriyang kayang magpatuloy sa trabaho kahit lumipas na ang unang pagbili. Kaya bantayan natin ang Subic, dahil maaaring doon magsimula ang isang bagong kabanata para sa kakayahan ng Pilipinas na gumawa at magpanatili ng sariling mga sasakyang pandagat. At bantayan din natin ang Black Hawk Fleet dahil sa pagkumpleto ng huling batch, mas malaki na ang puwersang maaaring gamitin ng Air Force sa panahon ng operasyon at sakuna. Sa dalawang balitang ito, isang bagay ang malinaw, ang modernisasyon ay hindi lamang tungkol sa dami ng armas. Ito ay tungkol sa tibay ng buong sistema. At kung magpapatuloy ang ganitong direksyon, maaaring mas maging handa ang Pilipinas hindi lamang sa isang krisis, kundi sa matagalang operasyon sa dagat, himpapawid, at buong kapuluan. Kung gusto ninyo ng mga bagong update tungkol sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines, at iba pang modernization projects ng bansa, mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang susunod na balita. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na update, mga kababayan. Ingat kayong lahat.